Sa Sierra Madre, sa isang liblib na baryo ng San Agustin, nakatira ang pamilyang Di Matulak. Si Mang Dario, isang marangal na magsasaka, ang haligi ng tahanan, katulong niya sa araw-araw si Aling Marta, ang kanyang asawang mapagtiis at may pusong busilak. Mayroon silang 3 anak. Si Lando, 16 na taong gulang na may pangarap na maging guro. Si Lira, isang 12 taong gulang na mahilig sa mga bulaklak at halaman. At si Dodong, ang bunsong 9 na taong gulang na laging masigla at mapaglaro. Ang kanilang tahanan ay isang lumang bahay kubo na itinayo pa ni Mang Dario sa tabi ng isang batis. Araw-araw, maagang gumigising si Dario upang magbungkal ng lupa, magtanim ng kamote, saging at mais. Si Marta naman ay naglalako ng gulay sa pinakamalapit na pamilihan na 2 oras na lakaran mula sa kanilang tirahan. Sa gabi, nagsisindi lamang sila ng gasera at sabay-sabay na nagdarasal bago matulog. Ngunit sa likod ng simpleng pamumuhay, may lihim ang kabundukang kanilang tinitirhan. Sinasabing ang kabundukan ng Sierra Madre ay pinamumugaran ng mga diwata, engkanto at mga tagapangalaga ng kalikasan. Isa sa kanila ang diwatang si Amihan, ang diwata ng hangin at kalikasan, tagapangalaga ng mga hayop, puno at ilog ng Sierra Madre. Si Amihan ay may mahabang buhok na kulay pilak na tila kumikislap sa liwanag ng buwan. Ang kanyang mga mata ay luntian na parang mga dahon at ang kanyang boses ay malamig na simoy ng hangin. Siya ang tagapagbantay ng kagubatan at tagapagtanggol ng mga nilalang laban sa kasakiman ng tao. Isang dapit hapon, habang si Lando ay nangunguha ng kahoy para sa gatong, napansin niya ang isang malaking puno ng balete sa gitna ng kakahuyan. Ang mga sanga nito ay parang mga bisig na niyayakap ang langit. Sa ilalim ng punong iyon ay may tila kumikislap na ilaw, isang maliit na bola ng liwanag na lumulutang-lutang. Nilapitan niya ito at sa kanyang pagtataka, ang liwanag ay unti-unting nagbagong anyo, isang babae na may kumikislap na pakpak at damit na yari sa hamog at liwanag ng buwan. "Huwag kang matakot, Lando," mahinahong wika ng diwata. "Ako si Amihan, tagapangalaga ng bundok na ito." Halos hindi makapagsalita ang binata. "Didiwata po kayo? Bakit ninyo ako kilala?" Ngumiti si Amihan. "Matagal na kitang pinagmamasdan, Lando. Alam kong mabait ang iyong pamilya, ngunit may paparating na panganib. Hindi lang para sa inyo, kundi sa buong bundok na ito." Napatigagal si Lando. "Anong panganib, diwata?" "Darating ang mga taong sakim," sagot ni Amihan. "Gugustuhin nilang sirain ang kagubatan para sa gintong nasa ilalim ng lupa. Kapag nagtagumpay sila, mawawala ang batis, mamamatay ang mga puno, at magdurusa ang inyong pamilya." Hindi makapaniwala si Lando sa narinig. Ang gubat na iyon ang tanging pinagmumulan ng kanilang kabuhayan. Doon sila kumukuha ng tubig, kahoy at prutas. "Paano ko po kayo matutulungan, diwata?" tanong ni Lando, puno ng takot ngunit may tapang sa dibdib. Kinuha ni Amihan ang isang maliit na dahon na tila ginto ang kinang at iniabot sa kanya. "Ito ang dahon ng bantay lupa. Habang taglay mo ito, maririnig mo ang tinig ng kalikasan, ang sigaw ng mga ibon, ang daing ng mga puno at ang babala ng hangin. Gamitin mo ito upang ipagtanggol ang bundok." Tinanggap ni Lando ang mahiwagang dahon at agad niyang naramdaman ang malamig na hangin na tila bumalot sa kanyang buong katawan. Ang paligid ay tila sumigla. Naririnig niya ang bulong ng hangin at ang tibok ng lupa sa ilalim ng kanyang mga paa. Pag-uwi niya sa bahay, hindi niya agad masabi sa kanyang pamilya ang nangyari. Natatakot siyang hindi sila maniwala. Ngunit pagsapit ng gabi, habang kumakain sila, narinig nila ang malakas na ugong ng mga makina mula sa malayo. Tila may mga truck na papasok sa kagubatan. "Dario, ano yon?" tanong ni Marta. Nag-aalala.
Hindi ko alam, sagot ni Mang Dario. Parang may mga taong pinuputol ang mga puno sa kabila ng ilog. Nang marinig iyon ni Lando, agad niyang naalala ang babala ni Amihan. Tumayo siya at lumabas ng bahay, nakatingin sa direksyon ng kagubatan. Totoo nga ang sinabi ng diwata, bulong niya sa sarili. Nagsimula na ang panganib. At sa dilim ng gabi sa tuktok ng Sierra Madre, isang liwanag na luntian na kumislap. Ang tanda na ang diwata ng kalikasan ay nagising na upang ipagtanggol ang kanyang nasasakupan. Kinabukasan, bago pa sumikat ang araw, ginising ni Lando ang kanyang ama. Tay, narinig niyo ba kagabi ang mga truck? Parang may mga taong pinuputol ang mga puno sa dako ng ilog. Tumango si Mang Dario habang nag-aayos ng itak. Narinig ko nga, anak. May mga dayong lalaki raw mula sa bayan. Sinabi ni Kapitan na may kumpanya daw na bibili ng lupa sa paanan ng bundok. Sabi nila, gagawin daw kalsada, pero hindi ako tiyak kung totoo. Nagtapat si Lando. Tay, kahapon po, may nakita akong diwata sa gubat. Ang sabi niya, may panganib daw na darating. At nang mag-ingay ang mga truck kagabi, parang totoo po ang babala niya. Napahinto sa paghahanda si Dario. Diwata, anak, baka pagod ka lang. O baka niloloko ka ng mga batang taga-baryo. Hindi po, tay. Giit ni Lando. Totoo po. Siya si Amihan, tagapangalaga ng Sierra Madre. Binigyan pa niya ako ng mahiwagang dahon. Kinuha niya mula sa bulsa ang isang kumikislap na dahon na parang yari sa purong ginto. Nang ibukas niya ang palad, nagliwanag ito ng bahagya at bumungad ang malamig na simoy ng hangin na tila bumubulong. Napaatras si Mang Dario at si Marta na noon ay kalalabas lang ng kubo. Diyos ko, Lando, saan mo nakuha yan? Bigay ng diwata, sagot ni Lando. Sabi niya, maririnig ko raw ang tinig ng kalikasan kapag suot ko ito. Lumapit si Marta at hinaplos ang balikat ng anak. Kung totoo ang sinasabi mo, anak, baka may dahilan ang paglitaw ng diwata. Baka nga totoo ang panganib. Sa kabilang dako ng kagubatan, nagsimula ng magbagsakan ang mga puno. 3 truck ang pumasok. May kasamang mga tauhang armado ng itak at lagari. Ang pinuno nila ay si Don Rigor Manalang, isang mayamang negosyante mula sa bayan ng Infanta. Nakatatak sa kanyang uniforme ang pangalan ng kanyang kompanya, Manalang Logging Enterprise. Siguraduhin niyong walang haharang sa atin, sigaw ni Don Rigor. Kailangan matapos ang clearing bago dumating ang ulan. Maraming ginto at mineral sa ilalim ng lupaing to. Isa sa mga tauhan niya, si Ka Ruben, ay tila nag-aalangan. Sir, sabi po ng mga taga-baryo, may mga engkanto raw na nagbabantay sa lugar na to. Ngumisi si Don Rigor. Mga kwento lang yan ng matatanda. Walang diwata o espiritu na makakapigil sa pera. Ngunit sa di kalayuan, nakamasid si Amihan mula sa hangin. Ang kanyang mukha ay mapanglaw. Nakikita niya ang mga punong pinapatag, ang mga ibong nawawalan ng pugad at ang mga hayop na nagtatakbuhan. Ang mga luha niyang parang hamog ay tumulo sa lupa at kung saan ito bumagsak, tumubo ang maliliit na halamang kumikislap sa liwanag ng araw. Hindi ako papayag, bulong ng diwata. Hindi ko hahayaang sirain nila ang tahanan ng mga inosente. Samantala habang si Lando ay nagdidilig ng tanim, muling lumiwanag ang dahon sa kanyang kamay. Narinig niya ang isang tinig. Mahinahon ngunit malinaw. Lando, tumungo ka sa batis. Kailangan mo akong makita. Napalingon siya sa paligid, ngunit walang tao. Agad niyang inutusan si Lira na bantayan si Dodong at tumakbo siya papunta sa gubat. Sa kanyang pagdating, bumungad muli si Amihan. Ngunit ngayon, kasama niya ang ilang maliliit na diwata ng kagubatan. Mga may pakpak na parang paru-paro at may suot na mga kasuotang gawa sa dahon at sinag ng araw.
Amihan, sigaw ni Lando. Totoo nga po ang sinabi ninyo. Nagsimula na silang putulin ang mga puno. Alam ko, malungkot na sagot ng diwata. At bawat punong pinuputol nila ay isang buhay na nawawala. Naririnig ko ang sigaw ng lupa. Kailangan natin silang pigilan bago pa lumawak ang pinsala. Ngunit nag-aalangan si Lando. Paano, diwata? Wala kaming kapangyarihan laban sa mga mayayaman at armadong tao. Ngumiti si Amihan at inabot niya ang kamay ni Lando. Ang kapangyarihan ng kalikasan ay nasa mga may pusong dalisay. Hindi mo kailangang maging malakas. Kailangan mo lang maniwala. Inutusan niya ang hangin na bumuo ng isang alon ng liwanag sa paligid ni Lando. Tumindig ang mga buhok ng binata habang nararamdaman niyang umiinit ang dahon sa kanyang dibdib. Mula rito, lumabas ang liwanag na luntian na pumasok sa kanyang katawan. Ngayon, sabi ni Amihan, naririnig mo na ang tinig ng mga nilalang ng bundok. Sa oras ng panganib, tatawagin ka nila. Nang biglang lumakas ang hangin at gumalaw ang mga dahon ng punong balete, narinig ni Lando ang bulong ng lupa. May apoy, may mga truck na papasok sa batis. Nabigla siya. May susunog ng gubat. Agad siyang tumakbo pabalik sa bahay. Sa pagdating niya, nakita niyang nag-aapoy na ang dulo ng kagubatan. Sinadya ng mga tao ni Don Rigor na sindihan ang tuyong damo para palayasin ang mga hayop at linisin ang lugar. Mga walang puso, sigaw ni Mang Dario habang tinutulungan si Marta na maghakot ng tubig mula sa balon. Anak, tulungan mo kami. Pero bago pa man makalapit si Lando, biglang humampas ang malakas na hangin. Lumamig ang paligid at mula sa langit, bumuhos ang malakas na ulan na tila ibinuhos ng mga ulap sa iisang iglap. Sa gitna ng ulan, nakita ni Lando ang hugis ng isang babae sa ulap. Ang diwatang Amihan, nakabukas ang mga pakpak. Pinapatay ang apoy gamit ang bagyong siya mismo ang lumikha. Diwata, sigaw ni Lando habang nakataas ang kamay. Narinig niya ang boses ni Amihan sa hangin. Bumuo kayo ng lakas, Lando. Ito pa lang ang simula. Lalaban tayo para sa Sierra Madre. Kinabukasan matapos ang malakas na ulan, nagulantang si Don Rigor at ang kanyang mga tauhan. Ang apoy na kanilang sinindihan upang linisin ang gubat ay agad na pinatay ng di inaasahang bagyo. Lahat ng kanilang makina ay natabunan ng putik at baha at ang ilan ay nasira ng bumagsak na mga punong ugat. Anong kalokohan to? Galit na sigaw ni Don Rigor habang nakatayo sa putikan. Basang-basa ang kanyang Amerikana. Walang ulan sa forecast. Bigla na lang bumuhos kagabi. Parang may sumpa. Lumapit si Ruben na nanginginig. Sir, sabi ng mga taga-baryo, hindi daw ordinaryong ulan yon, gawa raw ng diwata ng bundok. Napahinto si Don Rigor at ngumisi ng malamig. Diwata? Mga pamahiin lang yan. Pero kung may nilalang ngang kumakalaban sa akin, hahabulin ko siya hanggang sa mawala siya sa lupaing to. Inutusan niya ang kanyang mga tauhan na magpatuloy sa pagputol ng mga puno. Hindi tayo titigil. Magdadala ako ng mas malalakas na makina. Kapag naubos na ang kagubatang to, ako na ang magmamay-ari ng lahat ng ginto sa ilalim nito. Ngunit hindi alam ni Don Rigor, bawat lagaring pumapalo sa puno ay may kaakibat na pagdaing ng kalikasan. Sa mga ugat ng lupa, nagigising ang mga espiritu ng kagubatan, ang mga engkantong tagapagtanggol na matagal nang natutulog sa lilim ng mga puno. Samantala, sa kubo ng mga dimatulak, abala si Lando sa pag-aalaga ng mga tanim na naapektuhan ng ulan. Nasa tabi niya si Lira at si Dodong, napawang pagod pa sa nagdaang gabi ng apoy at bagyo. Ate, tanong ni Dodong habang naglalaro sa putik,
Yung diwata ba talaga ang nagpadala ng ulan kagabi? Ngumiti si Lyra, pinunasan ng pawis sa noo ni Lando. Oo kapatid, sabi ni Kuya Lando, mabait daw ang diwata, siya ang nagligtas sa atin. Tahimik lang si Lando, ngunit sa loob-loob niya, ramdam niyang totoo yon. Nang muling lumiwanag ang dahon sa kanyang bulsa, narinig niyang muli ang bulong ng diwata. Lando, darating ang mga taong sakim na may galit sa kalikasan. Ngunit sa bawat kasakiman nila, may kapangyarihang magigising. Huwag kang mangamba. Kinilabutan siya sa narinig. Alam niyang hindi pa tapos ang laban. Pagkalipas ng 2 araw, dumating sa baryo si Kapitan Turing, sakay ng isang jeep. Kaagad niyang pinulong ang mga taga-baryo sa harap ng kapilya. Mga kababayan, panimula niya, may nagbabalak pong magmina sa kabundukan ng Sierra Madre. Si Don Rigor Manalang ang may proyekto. May permiso raw mula sa gobyerno, kaya wala tayong magagawa. Nag-ingay ang mga tao. Kapitan, kung totoo yan, mawawasak ang bukid natin. Sigaw ng isa. Wala na tayong mapagkukunan ng tubig. Dagdag ng isa pa. Tumayo si Lando at sumigaw. Hindi tayo dapat pumayag. Ang bundok ay buhay natin. Hindi ito pag-aari ng mayayaman. Nagbulungan ng mga tao. Hindi sanay ang lahat na marinig si Lando. Nakaraniwang tahimik at mapagkumbaba. Lando anak, sabi ni Mang Dario, baka mapahamak ka. Ngunit sagot ng binata, mas mahirap kung manahimik tayo habang winawasak nila ang kalikasan. Hindi lang ito tungkol sa atin, kundi sa mga susunod na henerasyon. Sa kabilang banda ng kagubatan, naglalakad si Don Rigor kasama ang kanyang mga tauhan at isang albularyo na kanyang kinuha mula sa bayan. Ang albularyo ay si Mang Ogma, isang matandang lalaking may kasanayan sa mga orasyon at itim na dasal. Kung may diwata ngang humahadlang sa proyekto ko, wika ni Don Rigor, gamitin mo ang kapangyarihan mo para patahimikin siya. Ngumisi si Mang Ogma, sabay inilabas ang isang bote ng itim na langis. May paraan, Don Rigor, ngunit kapalit nito ay kailangan ng dugo ng inosente upang maging mabisang sumpa. Gawin mo ang kailangan, malamig na sagot ni Don Rigor. Hindi ako papayag na may espiritong hahadlang sa yaman ko. Habang bumubulong ng orasyon si Mang Ogma, unti-unting dumilim ang paligid. Umihip ang malamig na hangin at ang mga ibon sa itaas ay nagsitilapon palayok. Mula sa usok ng itim na langis ay nabuo ang isang nilalang, isang itim na anino na may mga matang pula, ang tinatawag nilang alingaw-ngaw ng sumpa. Hanapin mo ang diwata, utos ni Ogma. Wasakin mo ang kanyang kapangyarihan. Ang anino ay lumipad patungo sa kagubatan, nag-iiwan ng bakas ng lamig at takot. Sa kabilang dako, naramdaman agad ni Amihan ang kakaibang enerhiya. Sa hangin, naamoy niya ang amoy ng itim na langis at sumpa. Nararamdaman ko ang dilim, wika niya sa sarili. May mambabarang na kumalaban sa akin. Agad siyang humarap sa mga maliliit na diwata at engkanto. Maghanda kayo. Ipagbibigay alam ko ito kay Lando. Siya ang magiging tulay ng kalikasan. Habang nag-aalaga ng tanim si Lando, biglang lumakas ang hangin. Ang mga dahon ay umiikot sa paligid niya at sa gitna nito, lumitaw si Amihan na tila sumasabay sa simoy ng hangin. Lando, wika ng diwata, may mambabarang na kumakampi sa mga sakim. Ang dilim ng sumpa ay palapit na. Napalunok si Lando. Anong gagawin natin? Hindi ka pa handa makipaglaban ng mag-isa, ngunit may mga nilalang na magtatanggol sa iyo, sagot ni Amihan. Sundan mo ako, may kailangan kang makita. Dinala siya ni Amihan sa pinakaloob ng kagubatan. Sa isang kuweba na tinatawag na puso ng Sierra doon, nakita ni Lando ang napakalaking kristal na luntian, pumipintig na parang puso. Ito ang puso ng bundok, paliwanag ni Amihan.
Dito nagmumula ang lakas ng lahat ng nilalang ng kalikasan. Habang ito'y buhay, hindi mawawala ang pag-asa. Hinawakan ni Lando ang kristal at biglang nagliwanag ito. Tumagos ang liwanag sa kanyang dibdib at naramdaman niyang ang kanyang katawan ay pinupuno ng kapangyarihang luntian, ang enerhiya ng Sierra Madre. Ngayon, wika ni Amihan, isa ka ng tagapangalaga ng bundok. Pero mag-ingat ka, Lando, sapagkat papalapit na ang dilim. Sa tuktok ng bundok, habang kumikidlat sa langit, lumitaw ang aninong nilikha ni Mang Ogma. Sa kanyang mga matang pula, tumambad ang imahe ni Amihan at ni Lando sa kuweba. Nakikita ko kayo, bulong ng nilalang, at sisirain ko ang lahat ng inyong iniingatan. At sa unang pagkakataon, sa loob ng 1,000 taon, isang labanan ng liwanag at dilim ang muling magaganap sa puso ng Sierra Madre. Sa kalagitnaan ng gabing madilim at kulog, lumaganap sa kabundukan ng Sierra Madre ang kakaibang katahimikan. Wala ni isang kuliglig na umaawit, wala ring ibong umiiyak sa sanga. Lahat ng nilalang ay tila nakikiramdam sa paparating na kasamaan. Sa tuktok ng bundok, naglalakbay ang aninong sumpa ang nilalang na isinilang mula sa itim na orasyon ni Mang Ogma. Ang anyo nito ay parang usok na may mga mata ng apoy. Ang boses ay malamig na parang huni ng patay. Habang dumaraan ito sa mga halaman, natutuyo ang mga dahon at ang mga sapa ay nagiging maitim na parang langis. Hahanapin ko ang diwata, bulong ng nilalang, at sisirain ko ang kanyang bantay. Samantala, sa loob ng puso ng Sierra, nakaupo si Lando sa tabi ng luntiang kristal, habang si Amihan ay lumulutang sa gitna ng liwanag nito. Ang paligid ay puno ng mga alitaptap at tila naririnig nila ang hinga ng mismong bundok. Lando, wika ni Amihan, ang pusong ito ay may kakayahang magbigay sa iyo ng lakas na hindi kayang pantayan ng tao. Ngunit tandaan mo, ang kapangyarihan ay hindi ginagamit para sa galit o paghihiganti, kundi para sa pagtatanggol. Tumango ang binata. Naiintindihan ko po, diwata, handa akong ipagtanggol ang Sierra Madre kahit kapalit ng buhay ko. Ngumiti si Amihan at itinaas ang kamay. Mula sa hangin ay bumuo siya ng isang bilog na liwanag. At doon lumitaw ang isang itak na gawa sa liwanag ng araw. Ang talim nito ay kulay ginto, ngunit ang hawakan ay yari sa ugat ng balete. Ito ang itak ng kalikasan, wika ni Amihan. Gamitin mo ito sa oras ng panganib. Habang dalisay ang iyong puso, hindi ito mababasag. Maingat na tinanggap ni Lando ang mahiwagang sandata. Nang mahawakan niya ito, biglang nagliwanag ang mga dingding ng kuweba at ang hangin ay umihip ng malakas na parang sumasang-ayon sa kanyang panata. Ngunit sa labas ng kuweba, dumating na ang nilalang ng kadiliman. Ang aninong sumpa ay unti-unting lumusot sa mga ugat ng lupa, pinapasok ang pintuan ng kuweba. Ang mga ilaw ng alitaptap ay isa-isang namatay. Amihan, mahinang wika ni Lando. Nararamdaman ko, may masamang presensya. Tumango ang diwata. Oo, siya ang nilalang ng sumpa. Huwag kang matakot, Lando. Ngayon mo ipakita ang tapang ng taong may pusong tapat sa kalikasan. Mula sa dilim, lumabas ang aninong nilalang. May mga matang nag-aalab at tinig na parang nagmumula sa kailaliman ng lupa. Ako ang alingaw-ngaw ng sumpa. Sa utos ng mambabarang, sisirain ko ang puso ng bundok at lulunin ang iyong kaluluwa. Nanginginig ang paligid. Ang mga bato sa kuweba ay nagbagsakan at ang mga ugat ng puno ay kumilos na parang buhay. Hindi mo kayang sirain ang bundok na ito, sigaw ni Lando, sabay itaas ng itak ng kalikasan. Ang kalikasan ng aking kakampi. Sa iglap, tumama ang kidlat sa labas ng kuweba at ang ilaw nito ay dumaloy sa itak ni Lando. Ang sandata
ay nagliyab ng luntian at gintong liwanag. Sa ngalan ng Sierra Madre, sigaw ni Lando habang sumugod sa anino. Nagtama ang dalawang puwersa, ang liwanag laban sa kadiliman. Ang bawat hampas ng itak ay nagbubuga ng liwanag na parang araw, at bawat atake ng anino ay naglalabas ng ulap na maitim na nagiging abo. Ngunit hindi madaling talunin ang nilalang. Sa bawat paghiwa ni Lando, muling nabubuo ang anino mula sa usok. "Hindi mo ako kayang patayin, tagapangalaga," sigaw ng nilalang. "Ako ay sumpa na walang hangganan. Walang hanggan sa kasamaan." Tugon ni Lando, sabay isaksak ang itak sa lupa. Mula sa lupa ay sumibol ang mga ugat ng puno na parang mga kamay at binalot ang nilalang. Kasabay noon, bumigkas si Amihan ng dasal ng kalikasan. "Hangin ng liwanag, apoy ng kabutihan, tubig ng buhay, linisin ninyo ang bundok sa kasamaan." Lumakas ang hangin sa loob ng kuweba. Ang tubig mula sa mga pader ay lumabas, bumuo ng alon ng liwanag at tuluyang nilamon ang nilalang. Sumigaw ito ng malakas, ngunit unti-unting naglaho hanggang sa maging usok na lamang na naglaho sa hangin. Pagkatapos ng labanan, bumagsak si Lando sa lupa, pagod at hingal na hingal. Lumapit si Amihan at itinapat ang kanyang kamay sa noo ng binata. "Magpahinga ka, Lando. Hindi pa tapos ang lahat. Ngayon mo palang sinimulan ang iyong tungkulin bilang tagapangalaga." Nang dumilat si Lando, nakita niyang lumiwanag muli ang kristal sa gitna ng kuweba. Ngunit may kakaibang bakas ang naiwan sa lupa. Isang itim na marka ng abo na parang hugis ng kamay na nakabaon sa lupa. "Anong ibig sabihin niyan, Diwata?" tanong ni Lando. "Ang sumpa ay hindi ganap na naglaho," paliwanag ni Amihan. "Habang buhay ang mambabarang na si Ogma, patuloy na babalik ang dilim. Kailangan nating hanapin ang pinagmulan nito." Samantala, sa kampo ni Don Rigor, napansin ni Mang Ogma na pumutok ang isa sa kanyang bote ng itim na langis. "Don Rigor," sabi niya nang may kaba, "ang aking nilalang ay natalo. May tagapangalagang pumanig sa Diwata." Galit na itinapon ni Don Rigor ang baso sa mesa. "Kung ganon, kung hindi uubra sa mahika, gagamit tayo ng bala at apoy. Ipapataboy ko lahat ng nakatira sa bundok na yan." At sa kanyang likod, nakangiti si Mang Ogma sapagkat sa kanyang isip ay may binabalak pang mas masamang orasyon. "Kung ayaw mo makinig sa dilim, Diwata Amihan, ipararanas ko sa iyo ang sakit ng tao." Sa gabing iyon, habang natutulog ang pamilya Dimatulak, narinig ni Lando ang isang tinig mula sa hangin. "Lando, maghanda ka. Sa susunod na buwan, babalik ang kadiliman, at hindi lang sa bundok, kundi pati sa puso ng mga tao." Dumilat siya, at sa labas ng bintana, nakita niyang kumikislap ang luntiang dahon sa ilalim ng buwan. Sa malayo, sa gilid ng kagubatan, may isang aninong muli na namumuo. Pagkaraan ng laban sa loob ng puso ng Sierra, ramdam pa rin ni Lando ang nanginginig na lakas sa kanyang braso. Kahit napagod ng husto ang kanyang katawan, ang puso niya ay mas nagliliyab, hindi ng takot kundi ng determinasyon. Ngunit ang kalikasan ay tahimik. Masyadong tahimik. Ang katahimikang iyon ay parang mabigat na ulap na nakasabit sa hangin, kahit ang mga ibon sa umaga ay tila nawalan ng sigla sa kanilang awit. Kinabukasan, habang nagsisibak ng kahoy si Mang Dario, napansin niya ang kakaibang amoy sa hangin. Parang sinunog na dahon at bulok na tubig. Nag-iwan ito ng masangsang na halimuyak sa buong paligid. "Anak," tawag niya kay Lando. "Iba ang amoy ng hangin ngayon, parang may nagbabanta." Nilabas ni Lando ang dahon ng bantay lupa mula sa kanyang bulsa. Nang ilapit niya ito sa hangin, bigla itong kumislap ng kulay pula.
Hindi luntian tulad ng dati. Lando, bulong ng dahon. May paparating na kasamaan. Ang sumpang nawasak mo ay muling nabubuo. Mas malakas. Kinilabutan si Lando. Diwata amihan, kailangan ka namin, bulong niya. Agad umihip ang hangin sa paligid at mula sa mga lumilipad na dahon ay lumitaw si amihan. Malaliwanag ang balat, ngunit halata ang pagod sa kanyang mga mata. Lando, wika niya, ang sumpang nilabanan mo ay bahagi lamang ng mas malalim na orasyon ni Mang Ogma. Habang siya ay nabubuhay, kaya niyang lumikha ng higit pang anino, mas malakas, mas madilim. Paano natin siya mapipigilan? Tanong ni Lando. Tanging paghahanap sa bukal ng kanyang kapangyarihan ang magpapatigil sa kanya. Sagot ni amihan. Hindi sapat ang itak. Kailangan mong palakasin ang iyong ugnayan sa kalikasan. Samantala, sa kabilang bahagi ng Sierra Madre, abala si Don Rigor sa pagpaparami ng armas at tauhan. May dalang mga bulldozer, malaking lagari, at mga baril ang mga bagong sundalo na kanyang inupahan. Kapag nagsimula tayo muli bukas, wika ni Don Rigor, walang diwata o batang tagapangalaga ang makahahadlang sa atin. Ngumisi si Mang Ogma. Hindi pa tayo tapos. Pinapakawalan ko ang kalagim lilim, isang espiritu ng takot na sisira sa loob ng mga tao. Kung hindi natin kaya ang diwata sa lakas, babasagin natin ang puso ng mga taga-baryo. Mula sa bote ng itim na langis ay umusok ang isang maitim na ulap na may mahahabang kuko at mukhang gawa sa bangungot. Ito ang kalagim lilim, espiritong kaya magpasimula ng takot sa sino mang makita niya. Hanapin ninyo ang pamilya Dimatulak, utos ni Ogma. Doon natin sisimulan ang pagkawasak. Sa bahay kubo ng pamilya Dimatulak, biglang napansin ni Lyra na may kakaibang mga nilalang na lumulutang sa batis. Maliliit na nilalang na parang gawa sa tubig, may mga mata at ngiti. Ate Lyra, sigaw ni Dodong, tingnan mo, mga engkanto sa batis. Lumapit si Lando at agad niyang naramdaman ang malamig, ngunit banayad na hangin. Umangat ang isa sa mga nilalang at sumaludo kay Lando. Kami po ang Bantay Ilog. Ipinadala kami ni Diwatang Amihan upang tumulong sa pamilya ninyo. Napangiti si Marta na noon ay naghuhugas ng gulay. Abay, napakabait naman ninyo. Maraming salamat. Ngunit biglang dumilim ang paligid. Ang tubig sa batis ay nag-iba ang kulay. Mula sa malinaw na bughaw, naging kulay abo ito na parang may humalo na abo. Naku po, sigaw ni Mang Dario. Anong nangyayari? Lumapit ang engkantong Bantay Ilog kay Lando. Tagapangalaga, paparating na ang kalagim lilim. Hindi kami sapat upang pigilan ito. Kailangan mong palakasin ang sarili mo. Sumama si Lando kay Amihan papunta sa isang parte ng gubat na hindi pa niya naaabot. Isang malawak na lupain na puno ng matatandang puno ng molave, akasya at narra. Sa gitna ay may isang mahiwagang lawa na tila ginintuan ng tubig. Ito ang lawa ng Liablunti, lugar kung saan nagtatanim ng lakas ang mga tagapangalaga. Paliwanag ni Amihan. Pinapunta siya ng diwata sa gitna ng lawa habang tangan ang itak ng kalikasan. Doon ay lumitaw ang mga espiritu ng hangin, lupa, apoy at tubig. Lando, wika ng apoy, ipakita mo sa amin ang tibok ng puso mo. Batang tagapangalaga, sabi ng lupa, ipakita mo sa amin ang panata mo. Hawak mo ang kapalaran ng bundok, sabi ng hangin. Ngayon, buksan mo ang iyong lakas, sabi ng tubig. Nakatayo si Lando sa gitna ng nagliliwanag na lawa. Itinaas niya ang itak at buong lakas niyang sinabi, sa ngalan ng kalikasan,
ng Sierra Madre at ng lahat ng inosente, ipaglalaban ko kayo. Biglang lumakas ang liwanag ng lawa. Ang apat na espiritu ay umiikot kay Lando at ang itak sa kanyang kamay ay kumislap ng mas matindi kaysa dati. Ngayon, ang talim nito ay may ukit na mga simbolo ng kalikasan, mga dahon, alon, kidlat at apoy. Lumuhod si Amihan bilang paggalang. Ngayon, Lando, isa ka ng ganap na tagapangalaga ng Sierra Madre. Pagbalik nila sa baryo, nadatnan nila ang mga tao na nagtatakbuhan. Umiiyak ang mga bata. Nagtatago ang mga matatanda. Tulong, sigaw ng isang babae. May nilalang na naglalakad sa mga bubong. May mga matang pula. Dinampot agad ni Lando ang itak niya. Amihan, nandito na sila. Sa itaas ng mga puno, lumalakad ang kalagim-lilim. May mahahabang kuko, mapupulang mata at anyong parang bangungot. Itinaas nito ang kamay at nagpakawala ng malakas na alingaw-ngawisang sigaw na kayang pumasok sa utak at magdala ng matinding takot. Nanginig ang mga tao, nanghina ang mga engkanto, at ang hangin ay biglang bumigat. Ngunit lumapit si Lando, dala ang kumikislap na itak. Hindi siya natakot. Ako si Lando Di Matulak, tagapangalaga ng Sierra Madre. Sigaw niya. At hindi ka makakalapit sa pamilyang ito. Sa unang pagkakataon, tinuon ng kalagim-lilim ang tingin nito kay Lando. At ngumisi ito. Ikaw, ang hinahanap ko. Lumubog ang araw sa likod ng kabundukan, ngunit hindi dumating ang karaniwang katahimikan ng gabi. Sa halip, ang buong baryo ay nababalutan ng malagim na takot. Ang hangin ay malamig, mabigat, at tila ba may kasama itong mga bulong na hindi maintindihan. Ang mga aso sa baryong San Agustin ay tahol ng tahol at ang mga manok ay hindi na makatulog. Sa gitna ng kaguluhan, nakatayo si Lando sa gitna ng kalsada. Hawak ang kumikislap na itak ng kalikasan. Sa likuran niya, nakahanay ang pamilya Di Matulak, ilang matatapang na taga-baryo at ang maliliit na bantay ilog na nanginginig sa takot. Sa may bubong ng sirang bahay kubo, nakadapo ang nilalang. Ang kalagim-lilim ay manipis na parang usok, ngunit ang mga mata nito ay maladugo ang pula. Ang mahabang kuko nitong kulimlim ay lumilikha ng tunog na parang bakal na kumakaladkad sa bato. Kapag huminga ito, ang paligid ay tila mas tumitindi ang takot sa dibdib ng mga tao. Kalagim-lilim, sigaw ni Amihan mula sa tore ng puno. Wala kang karapatang dumapo sa lupain ng mga inosente. Ngunit tumawa lamang ito, isang tawa na parang nagmumula sa hukay. Hahanap ako ng puso na mahina. Hahanap ako ng takot. At kapag nahanap ko iyon, dudurog ako ng kaluluwa. Napaatras si Dodong at Lira, nanginginig. Lando, sa halip, ay humakbang pasulong. Kung ako ang hinahanap mo, wika ni Lando, sabay taas ng itak. Narito ako. Unti-unting bumaba mula sa bubong ang kalagim-lilim, parang usok na dumudulas sa hangin. Habang papalapit ito kay Lando, tila sumisingaw ang lamig mula sa lupa. Sa isang kisap mata, isang malakas na hampas ng anino ang tumama kay Lando. Sumubsob siya sa lupa, ngunit hindi niya binitiwan ang itak. Tumayo siya agad at sumugod, itinaas ang sandata at humampas. Mula sa talim ng itak ay lumabas ang liwanag na luntian, parang kidlat na buhay. Ngunit mabilis umiwas ang kalagim-lilim at naging usok. Hindi mo ako matatalo sa karaniwang paraan. Bulong ng nilalang. Humampas muli si Lando, ngunit tumagos lang ito sa hangin. Lando, tawag ni Amihan. Ang nilalang na yan ay hindi tinatablan ng pisikal na lakas. Tao ang katawan mo, pero ang puso mo ay may kapangyarihan. Gamitin mo ang liwanag ng loob mo. Biglang umikot ang anino sa paligid ni Lando.
Tila ba may mga kamay na humahawak sa kanyang balikat, leeg at binti kahit wala naman siyang nakikita. Sunod-sunod na bulong ang gumambala sa kanyang isip. Hindi mo kaya. Mahina ka. Iiwanan ka ng pamilya mo. Mamatay ka rin. Parang libo-libong tinig ang sumisigaw sa kanyang ulo. Tinakpan niya ang tainga niya, ngunit hindi iyon nakatulong. Lalo itong lumalakas, lalo siyang nabubulabog. Tumigil ka, sigaw ni Lando. Tumigil ka. Ngunit ang anino ay lalo pang lumamig, lumakas at lumapit. Sa gilid, nanalangin si Lyra at Dodong habang umiiyak. Kuya, huwag kang susuko. Kuya Lando, nandito kami. Parang kidlat sa kanyang puso, narinig iyon ni Lando ng malalim. Habang nakaluhod si Lando sa lupa, biglang umihip ang hangin. Ang dahon sa kanyang bulsa, ang dahon ng bantay lupa, ay biglang lumipad at dumikit sa kanyang dibdib na may matinding liwanag. Sa liwanag na iyon, naalala niya ang lahat. Ang sakripisyo ni na tatay at nanay. Ang pangarap niya para sa mga kapatid. Ang kabutihan ng kalikasan. At ang pagtitiwala ni Amihan. Tumibok ng malakas ang kanyang puso. Pagangat ng tingin niya, ang kanyang mga mata ay kulay luntian na parang liwanag ng araw. Hindi ako susuko, sabi ni Lando. Hindi ako tatakbong tulad ng inaasahan mo. Itinaas niya ang itak, ngunit hindi ito karaniwang itak. Ang buong talim nito ay nagapoy ng liwanag. Ang lupa sa ilalim niya ay umangat ng bahagya. Lumalakas ang enerhiya na tila sumasabay sa tibok ng bundok. Umungol ang kalagim-lilim. Yan ang ayaw kong makita, ang hindi natitinag na puso. Sumugod ito kay Lando, mas mabilis at mas malakas. Humampas si Lando, ngunit hindi sa katawan, kundi sa mismong anino. Sa halip na dumaan lamang ang itak, biglang tumama ito at nagliyab ang ulap ng kadiliman. Imposible! Sigaw ng kalagim-lilim. Bakit mo ako nagagalaw? Sagot ni Lando. Dahil ang lakas ko ay hindi galing sa tao. Galing ito sa bundok, sa pamilya ko, at sa lahat ng nilalang na ipinagtatanggol ko. Humampas muli ang itak. Pumutok ang katawan ng kalagim-lilim, humati ito sa dalawa. Ngunit hindi pa iyon tapos. Muling nagsama ang dalawang hati, ngunit humina ito. Manipis, mas transparent at nanginginig. Tuluyang umatras ang nilalang. Hindi pa tapos ito, tagapangalaga. Babalik ako kapag dumilim na ang puso ng tao. At sa huling bulong nito, naging usok ito at naglaho sa hangin. Napahiga si Lando, pagod na pagod. Lumapit si Amihan at tinapik ang kanyang balikat. Lando, hindi mo lang nalabanan ang nilalang. Nilabanan mo rin ang sarili mong takot. Iyon ang tunay na unang pagsubok. Lumapit ang buong pamilya, yakap-yakap siya ni Lyra at Dodong. Tama si Amihan, ngumiti si Mang Dario. Hindi ka lang anak namin ngayon. Isa kang tagapangalaga ng bundok. Ngunit napatingala si Amihan sa langit. Ang mga ulap ay unti-unting umiitim. Ngunit maghanda kayo. Pinipigilan mo man ang kadiliman, lumalakas naman ang galit ni Don Rigor. Ang susunod na mangyayari ay mas malala. At dahan-dahang lumamig ang hangin ng Sierra Madre, hudyat ng susunod na panganib. Kinabukasan, matapos ang laban-laban sa kalagim-lilim, hindi nagbalik ang katahimikan sa baryo. Sa halip, ang Sierra Madre ay tila naghihintay, nakikiramdam, parang may paparating na mas mabigat na unos. Ang mga ibon ay lumilipad palayo sa dating punong tinitirhan nila. Ang mga kuneho at usa ay dumaan mismo sa gilid ng baryo, tumatakbo na, tila may kinatatakutan. Kahit ang hangin ay may kasamang kakaibang pakiramdam, parang may dalang panganib.
Umupo si Lando sa lilim ng puno habang inaayos ang itak ng kalikasan. Malalim ang kanyang pag-iisip. Alam niyang babalik ang kadiliman, ngunit hindi niya inaasahan na magiging mabilis ito. Lumapit si Lira at si Dodong. "Kuya," wika ni Lira, "kanina may narinig akong mga putok sa kabila ng bundok." "Narinig ko rin yon," sabat ni Dodong. "Parang mga baril." Tumayo si Lando, hinawakan ang itak at tiningnan ang gubat. May nararamdaman siyang malamig na enerhiya mula sa lupa. Nagsimula na sila, bulong niya. Sa may paanan ng baryo, nagdatingan ang mga truck at bulldozer. Sakay na mga ito ang mga tauhan ni Don Rigor, armado ng baril, lagari at mga makinang pangubat. Naroon si Don Rigor mismo, nakasakay sa isang itim na pickup, kasama si Mang Ogma na may dalang bote ng langis at sako ng mga ritual. "Simulan na," utos ni Don Rigor. "Walang dapat haharang sa proyekto ko." Nagputukan ng mga makina. Ang lupa ay yumanig. Sinimulan nilang tabunan ang daan papunta sa baryo at unti-unti nilang tinutumba ang mga punong centuries ng nakatayo. Nagulat ang mga taga-baryo. "Kapitan, dinadagdagan nila ang proyekto nila," sigaw ng isang lalaki. Sumigaw si Kapitan Turing. "Mga kababayan, maghanda kayo, may panganib!" Isang bulldozer ang dumiretso papasok sa baryo, halos masagasaan ang mga kabahayan. Mabilis na tumakbo ang mga tao upang iligtas ang kanilang mga anak. Ang hangin ay nabalot ng alikabok at putik. "Mga hayop!" sigaw ni Mang Dario habang hawak ang itak niya. "Wala kayong awa sa mahihirap." Ngunit tumawa lang si Don Rigor mula sa kanyang pickup. "Ang bundok na ito ay pag-ari ko na. Wala kayong magagawa." "Hindi sayo ang Sierra Madre," sumagot si Lando. Lumalabas mula sa mga puno habang kumikislap ang itak sa kanyang kamay. Nang makita siya ni Don Rigor, umisi ito. Aba, ito pala ang batang pinagmamalaki ng diwata. "Kung hindi mo kami titigilan," sigaw ni Lando, "ipagtatanggol ka ng kalikasan." Tumawa si Don Rigor. "Dalhin mo na ang buong bundok, hindi niyo ako matatalo." Habang nalalapit ang labanan, lumapit si Mang Dario kay Lando at nagsalita sa mababang tinig. "Anak, may dapat kang malaman." "Tay? Huwag kang mabibigla, Lando, pero hindi aksidente ang lahat ng ito. Noong bata ka pa, may nangyari sa gubat na hindi mo natatandaan." Lumakas ang tibok ng puso ni Lando. "Anong ibig niyo pong sabihin?" Sumagot si Aling Marta na naglalakad papalapit, hawak ang isang lumang kahon. "Nang sanggol ka palang, anak," paliwanag niya. "Isang malakas na bagyo ang tumama sa baryo. Maraming nasirang puno, maraming nasaktan. Habang naghahanap kami ng matitirhan, may narinig kaming huni ng sanggol sa loob ng gubat." Ibukas ni Marta ang kahon. Nandoon ang isang maliit na pulserang yari sa luntiang kristal, kumikislap ng bahagya, tulad ng puso ng Sierra. "Hindi yan galing sa tao, anak," paliwanag ni Marta. "Iyon ay galing sa mga diwata." Napakunot ang noo ni Lando. Hindi siya makapagsalita. "Nakita namin si amihan noon," sabi ni Mang Dario. "Inilagay ka niya sa sanga ng puno para mailigtas ka sa rumaragasang baha." Parang binuhusan si Lando ng malamig na tubig. "Ha? Ano pong ibig niyo sabihin?" "Lando?" Nakita ni amihan na papalapit, lumilitaw mula sa hangin. "Hindi ka isang ordinaryong bata." Lumapit ang diwata at tumingin diretso sa kanya. "Ikaw ay ipinanganak sa ilalim ng liwanag ng puso ng Sierra. Ikaw ay itinadhana." Nanginginig ang mga labi ni Lando. "Ipinanganak? Bilang tagapangalaga?" Tumango si amihan. "Ikaw ang susunod na tagapagbantay ng kalikasan. Ang anak ng piniling tao at espiritu, ikaw ay isinilang na may koneksyon sa bundok." Nanlaki ang mga mata ni Lira, Dodong at pati sina Marta at Dario.
Nakatayo si Lando, nanginginig, habang ang mga makina ay papalapit. Biglang nagpakawala ng sigaw ang isang bulldozer operator. Lalapastanganin ko tong baryo. Isang bulldozer ang pumulot ng lakas at rumagasa papasok sa gitna ng baryo. Ngunit bago ito sumalpok, sumabog ang lupa sa pagitan ng baryo at ng makina. Lumabas mula sa lupa ang napakalaking ugat ng puno, makapal, matibay at kumikinang. Parang isang higanteng braso na humarang sa makina. Pinigilan ito nang hindi gumagalaw ang ugat kahit anong tulak ng bulldozer. Napatulala ang lahat. Ang ugat ay bahagi ng Sierra Madre mismo. Hindi ko sinadya yun. Bulong ni Lando, nakataas ang kamay. Ngumiti si Amihan. Dahil ikaw ang tagapagbantay ng bundok, Lando. At handa ka nang gamitin ang kapangyarihan mo. Habang nagugulat ang mga taga-baryo, nagsalita ang diwata. Lando, kailangan mong ipagtanggol ang inyong tahanan, ngunit hindi ka nag-iisa. Ang mga espiritu ng lupa, tubig, hangin at apoy ay nasa likod mo. Tumayo ang 4 na elementong espiritu sa tabi ni Lando, parang mga aninong gawa sa liwanag. Naghandang sumugod ang mga tauhan ni Don Rigor at nagsimula ng mamigat ang hangin, parang nagbabadya ng isang malawakang labanan. Nang gabing iyon, hindi bituin ang kumislap sa langit ng Sierra Madre, kundi ang liwanag ng tensyon at galit na nagmumula sa dalawang puwersang magtatagpo. Ang kasakiman ng tao laban sa lakas ng kalikasan. Nakatayo si Lando sa gitna ng baryo, hawak ang kumikislap na itak ng kalikasan, kasama sa kanyang tabi ang mga espiritu ng hangin, apoy, lupa at tubig. Sa harap nila'y ang mga tauhan ni Don Rigor, armado ng mga baril, lagari at makina. Sa gitna ng lahat, nakatanaw si Don Rigor mula sa kanyang pickup at nakangising mapanghamon. Sa kanyang tabi ay nakatayo si Mang Ogma, hawak ang bote ng itim na langis. Kumukulo, parang may gustong kumawala. Pumutok ang baril ng isa sa mga tauhan ni Don Rigor at ang bala ay diretso kay Lando. "Lando!" sigaw ni Marta. Ngunit bago pa tumama, biglang lumitaw ang espiritu ng hangin at tinaboy ang bala palayo. Parang dahong nadala ng ihip. Tumama ito sa lupa ng walang pinsala. Napatulala ang mga taga-baryo. Ang galit ni Don Rigor ay sumiklab. Magapoy ang mga makina, wasakin ang baryo. Sabay-sabay na umandar ang mga bulldozer, truck at lagari. Umuga ang lupa sa lakas ng mga makina. Ngunit hindi nagpatinag si Lando. "Mga espiritu, tulungan ninyo ako." Agad sumagot ang kalikasan. Mula sa ilalim ng lupa, biglang nagsulputan ang mga ugat ng punong nara, molave at balete. Makakapal, may buhay at kumikilos na parang mga braso. Hinawakan nila ang mga gulong ng mga bulldozer. Pinuputol ng mga ugat ang bakal na parang latang walang laman. Nagulat ang mga tauhan ni Don Rigor. "Hindi makagalaw ang makina!" sigaw ng isa. Mula sa batis na malapit sa baryo, biglang umangat ang tubig. Hindi ito karaniwang alon. May hugis itong parang dragon na yari sa kristal na tubig, ang mata ay asul at ang galaw ay mabilis. "Bantay ilog, protektahan ang baryo," utos ni Lando. Sumugod ang alon at tinamaan ang mga truck. Napatumba ang ilan sa tubig, ang iba ay pinako sa lupa. Ang mga maliit na engkanto mula sa batis ay tumalon at nagbigay ng liwanag. Inugulo ang mga tauhan upang hindi sila makapasok. Umihip ang malakas na hangin na may dalang amoy ng pine at bulaklak. Lumilitaw si Amihan mula sa ulap, ang mga pakpak ay lumiliwanag. Hangin ng kalikasan, ipagtanggol ang inosente, wika ng diwata. Nabuo ang isang ipo-ipo, hindi mapaminsala
kundi nakatuon lamang sa mga tauhan ni Don Rigor. Tinangay nito ang kanilang mga baril, lagari, at ilang kalaban na napahiyaw habang umiikot sa ere. Sa may gilid ng kagubatan, nagliyab ang mga bato pero hindi kumalat ang apoy sa mga halaman. Ako ang apoy na naglilinis, wika ng espiritu ng apoy. Naglabas ito ng bilog ng apoy na tumama sa harap ng isa sa mga truck. Humarang sa kanila nang hindi nasusunog ang kahit anong buhay na nilalang. Sa pagitan ng dalawang puwersa, tumayo si Lando. Tumataas ang liwanag mula sa kanyang katawan. Ang kanyang mga mata ay luntian. At ang itak ng kalikasan ay parang hinubog mula sa liwanag ng mga bituin at lakas ng lupa. Hindi na kayo makakatuloy, wika niya. Pero hindi iyon ikinabahala ni Don Rigor. Sa halip nagngisi ito. Mang Ogma, oras na. Binuksan ni Mang Ogma ang bote ng itim na langis. Umalingasaw ang amoy na parang bulok na bangkay. Umangat ang itim na usok mula rito, hindi katulad ng kalagim lilim. Mas madilim, mas buhay. Nagising ka na, bulong ni Ogma. Itim na puso ng kadiliman, lumabas ka. Pumutok ang bote. Lumabas ang hugis ng isang nilalang, isang dambuhalang anino na may 4 na kamay, pulang mata at mapupungay na ngipin na parang bato ng ilog. Ang lupa ay kumunot, ang hangin ay nanlumo, ang mga espiritu ay umatras. Siya ang itim na puso, paliwanag ni Amihan. Nilalang na nabubuhay mula sa galit, inggit at takot. Isa siyang sinaunang espiritu na matagal nang pinatahimik ng Sierra Madre. Tumawa si Don Rigor. Kung hindi ko kayang talunin ang bundok sa tao, gagamitin ko ang kadiliman. Itinaas ni Ogma ang 2 kamay. Wasakin ang tagapangalaga. Sumugod ang itim na puso, nagngangalit, ang lakas ay parang lindol. Huminga ng malalim si Lando. Alam niyang ito na ang pinakamalaking laban sa buong buhay niya. Amihan, wika niya. Kailangan ko ang lakas ng bundok, lahat ng lakas nito. Tumango ang diwata. Kung handa ang puso mo, ibibigay ito sa iyo ng Sierra Madre. Niyakap ni Lando ang itak gamit ang 2 kamay. Sa loob ng kanyang isipan, naramdaman niya ang tibok ng puso ng Sierra. Ramdam niya ang hinga ng mga puno, ang pagagos ng tubig, ang ihip ng hangin at ang init ng apoy. At doon, narinig niya ang boses ng Sierra Madre mismo. Anak, hindi ka nag-iisa. Nagliyab ang lupa sa paligid niya. Hindi sunog, kundi liwanag. Umangat si Lando mula sa lupa at ang kanyang katawan ay nabalot ng 4 na elemento. Lupa nagbigay ng lakas at tibay. Tubig nagbigay ng liksi at daloy. Hangin nagbigay ng bilis at talas. Apoy nagbigay ng tapang at alab. Naging maliwanag ang buong baryo sa kapangyarihang iyon. Napatulala ang mga tauhan ni Don Rigor. Diyos ko, bulong ng isa. Ano yan? At doon sumigaw si Lando. Ako si Lando Di Matulak, tagapagbantay ng Sierra Madre, at hindi ako hahayang sirain ninyo ang tahanan namin. Sumugod ang itim na puso. Sumugod si Lando. Nagtagpo sila sa gitna ng baryo. Nayanig ang lupa, tumilapon ang mga makina, nagliyab ang hangin ng liwanag at kadiliman. Ang unang hampas ng itak ng kalikasan ay tumama sa braso ng itim na puso at pumutok ang anino, nagiging abo sa hangin. Sumigaw ang nilalang sa galit. Mahina ka! Hindi! Sigaw ni Lando. Hindi ka pagmumulan ng takot ko. At muli silang nagbanggaan, mas malakas, mas matindi. Ang baryo ay nanginginig. Ang kagubatan ay sumasabay. At ang buong Sierra Madre ay nagbabantay sa banggaan ng liwanag at kadiliman.
Ang buong baryo ng San Agustin ay parang naging entablado ng digmaan ng sinaunang panahon. Sa isang panig ay si Lando, tagapagbantay ng Sierra Madre, balot ng liwanag ng 4 na elemento: lupa, hangin, tubig at apoy. Sa kabilang panig ay ang dambuhalang itim na puso, nilalaang mula sa sukdulang kadiliman at sumpa ni Mang Ogma. Ang kanilang banggaan ay parang lindol sa lupa at kidlat sa langit. Umuga ang lupa. Pumutok ang mga batong parang binasag na palayok. Lumipad ang mga alikabok at dahon sa hangin. Ang mga taga-baryo ay napayakap sa isa't isa, nanginginig at nagdarasal. Diyos ko, bulong ng isang matanda, huwag sana kaming pabayaan. Nakasagupa ni Lando ang itim na puso sa sentro ng baryo. Ang halimaw ay sumugod muli. Ang 4 nitong mga kamay ay parang halimaw na bato. Matigas, mabigat, at puno ng galit. Ngunit hindi natakot ang nasa puso ni Lando. Nang umatake ang itim na puso, ibinato ni Lando ang lakas ng hangin. Isang buhawi ang nabuo, tinamaan ang halimaw at pinahina ang galaw nito. Sinundan ito ng pag-atake ng tubig. Isang alon ang tumama sa dibdib ng halimaw, binasag ang aninong baluti nito. Nagdilim ang muka ng itim na puso, nagalit, nagngalit, nagingay. Mahinang nilalang, gagapang ka sa harap ko. Ngunit sumagot si Lando na may matatag na tinig. Hindi ako nag-iisa. Nandito ang bundok. Nandito ang pamilya ko. At biglang nagliwanag ang lupa sa ilalim ng kanyang mga paa. Mula sa lupa ay lumitaw ang mga ugat at bato. Umaalalay sa kanya, binibigyan siya ng lakas. Napansin ni na Amihan at ng mga espiritu ang kakaibang nangyayari. Amihan, sabi ng espiritu ng apoy, humihina ang itim na puso. Hindi siya basta mahina. Paliwanag ng diwata. Nawawalan siya ng pinagkukunan. Nakita nila si Mang Ogma, nakaluhod sa lupa, duguan ng ilong, humihina. Bakit? Dahil ang itim na puso ay nakakabit sa buhay ng mambabarang. Kapag nanghina si Ogma, hihina ang nilalang. Hindi kaya ng katawan ng tao ang ganong klaseng sumpa, sabi ng espiritu ng hangin. Ang bawat oras na lumilipas, inuubos ang kanyang kaluluwa. At iyon ang dahilan kung bakit pumupuslit ang usok mula sa katawan ng itim na puso at bakit lumiliit ang lakas nito. Ngunit kahit humihina, mapanganib pa rin ang itim na puso. Bigla itong sumabog ng itim na alon, parang bagyong may halong asupre. Tinamaan nito si Lando. Tumilapon ang binata, bumagsak sa mga bato. Lando! Sigaw ni Lyra. Pagbangon niya, duguan ang labi at nangangalay ang mga braso. Lumapit ang itim na puso. Inabot siya ng isang pulang mata, nagbabanta. Matatalo ka, mawawasak ang bundok, ang dilim ay hindi mo kaya. Huminga ng malalim si Lando, hindi siya umatras. Tumingin siya sa paligid. Nakita niya ang pamilya niya, si Mang Dario na hawak ang lumang itak, si Aling Marta na hawak ang 2 kapatid. Nakita niya ang mga taga-baryo, takot ngunit umaasa. Nakita niya si Amihan, nakatingin sa kanya, tiyak ang paniniwala. At nakita niya ang kagubatan, ang tahanan ng mga ibon, ang sapa, ang malalaking puno, ang mga sinag ng araw na dumaraan sa mga dahon. Naramdaman niyang kasama niya sila. Tumindig si Lando, dahan-dahan, hirap ngunit buong tapang. Kumislap ang kanyang dibdib. Kumislap ang kanyang itak. At nagiba ang liwanag nito. Mula sa luntian, naging kulay ginto. Nabigla si Amihan. Lando, iyon ang huling anyo ng itak ng kalikasan, ang sigla ng inang lupa. Bumuka ang lupa sa paligid ni Lando. Bumalot sa kanya ang alon ng liwanag.
at tumindig siya na parang isang mandirigmang sinauna. Sierra Madre, tulungan mo ako. At sumagot ang bundok. Umangat ang liwanag mula sa lupa. Nabuo sa likuran niya ang hugis ng higanting punong nara, simbolo ng buhay at katatagan ng inang kalikasan. Sa puntong iyon, ang lakas ng bundok ay nasa kanya na. Sumugod si Lando, mabilis na parang hangin, malakas na parang bato. Tinamaan niya ang itim na puso sa braso. Nawasak ang isang braso nito. Humagulgol ang halimaw. Tinamaan niya ulit sa balikat. Napasigaw ito, puno ng sakit. Nang sumugod ang itim na puso upang salagin si Lando, hinarang ito ng isang pader ng tubig mula sa bantay ilog. Sinundan ng isang hagupit ng hangin mula sa mga diwata. At tinamaan ng apoy mula sa espiritu ng liyab. Walang kawala. Walang pagtakas. Nakaharap muli si Lando sa halimaw. Hindi ka na makapananakit ng inosente, sabi niya. Ito ang wakas mo. Itinaas niya ang itak ng kalikasan. At ang itim na puso ay sumigaw, galit at takot na naghalo. Hindi ka mananalo. Ngunit huli na. Isang malakas na hiwa ng liwanag ang tumama sa nilalang mula ulo hanggang paa. At sumabog ang itim na puso sa liwanag na luntian at ginto. Naglaho ang kadiliman, nagbago ang hangin at unti-unting umaliwalas ang kalangitan. Tumigil ang ulan, umainit ang simoy at bumalik ang tunog ng kagubatan. Ang Sierra Madre ay muling huminga. Napahiga si Lando sa lupa, pagod pero buhay. Napuno ng sigaw ang baryo. Panalo tayo. Tapos na. Nailigtas ni Lando ang bundok. Lumapit si Amihan, umiiyak ngunit ngumiti. Lando, tapos na ang dilim, pero may isa pang dapat kaharapin. Tumayo si Lando, hinihingal. Si Don Rigor. Tumango ang diwata. Ang pinagmulan ng lahat, naghihintay pa rin. Humupa ang alikabok. Nawala ang ingay ng kadiliman. Ang mga espiritu ay dahan-dahang nagbalik sa kanilang mga pinanggalingan. Nagsiilaw na parang alitap-tap sa hangin. Ngunit sa kabila ng tagumpay laban sa itim na puso, nananatiling hindi gumagalaw ang tao sa gitna ng kagubatan. Si Don Rigor Manalang, nakatayo pa rin. Hawak ang sulok ng kanyang sasakyan, ngunit hindi kumukurap. Si Mang Ogma naman ay nakabaluktot sa lupa, nangihina at nangangalay, nangihingalo dahil sa labis na paggamit ng sumpang nagmula sa kadiliman. Ang mga taga-baryo ay nagtipon-tipon, ngunit ang kanilang mga mata ay nakapako kay Don Rigor dahil alam nilang siya ang tunay na ugat ng lahat ng kaguluhan. Tahimik ang lahat. Walang bumubulong. Walang humihinga. Nakatayo si Lando sa gitna. Hawak ang itak ng kalikasan na ngayon ay muling nagliliwanag ng mapayapang luntian, tanda ng muling pagbalik ng balanse sa kagubatan. Ngunit hindi pa tapos. Mabagal na tumingin si Don Rigor kay Lando. Hindi takot ang nakita sa kanyang mga mata. Galit, puro galit. Sinira mo ang negosyo ko, ang mga makina ko, ang hinaharap ko. Sigaw niya habang nanginginig ang kamay. Alam mo ba kung magkano ang mawawala sa akin? Hindi kumibo si Lando. Ginawa mo to. Ikaw at ang mga diwata mong walang silbi. Sigaw ni Don Rigor. Tumawa siya ng pagkalupit-lupit. Pero hindi pa ako tapos. Hindi mo ako mapipigilan. Humugot si Don Rigor ng baril mula sa kanyang sasakyan. Nag-iingay ang mga tao. Kapitan, may baril siya. Sigaw ng isang lalaki. Itinuro ni Don Rigor ang baril kay Lando. Kung hindi ko makukuha ang brilyante sa lupa, ikaw na lang ang aalisin ko sa mundo. Sir, wag. Sigaw ng isa sa tauhan niyang sugatan. Pumutok ang baril. Ngunit bago tumama ang bala, biglang sumulpot ang espiritu ng hangin, humarang at tinaboy ang bala palayo.
tumama ang putok sa puno at hindi kay Lando. Nanginig ang kamay ni Don Rigor. Napalunok. Ngunit mas nagapoy ang galit. Hindi kayo tao, mga demonyo kayo ng bundok. Sigaw niya habang tumatakbo palapit, dala ang baril. Ngunit nang makalapit siya, bigla siyang tinamaan ng malakas na ugat ng puno mula sa lupa. Hindi siya nasaktan, ngunit hinarang siya nito na parang pader na hindi niya matutulak. Sa likod ni Lando, lumitaw si Amihan. Don Rigor, mahinahon ngunit malalim ang boses. Hindi galit ng kalikasan ang kalaban mo. Ikaw ang kalaban ng sarili mong puso. Ano ang alam mo? Sigaw ni Don Rigor habang pumipiglas. Lumapit si Aling Marta, nanginginig ang boses. Sir, may mga pamilya pong nabubuhay dito. May mga batang umaasa sa gubat. Hindi lang pera ang umiikot sa mundo. Hindi ko kailangan ng awa nyo. Ganting sigaw ni Don Rigor. Lumapit si Mang Dario. Minsan, kailangan nating kilalanin ang pagkakamali natin. Hindi ka pa huli para magbago. Ngunit higit sa lahat, lumapit si Lando. Tahimik, mataimtim. Don Rigor, hindi kita lalabanan, hindi kita papatayin, dahil hindi ganon ang itinuturo ng Sierra Madre. Nagngit-ngit si Rigor. Lalaban ka sa akin ng walang sandata? Tinuro ni Lando ang gubat, ang mga puno, ang batis, ang hanging lumilipad. Hindi akong magdedesisyon para sa kapalaran mo, kundi ang bundok mismo. Sa sandaling iyon, nag-ingay ang lupa. Umalingaw-ngaw ang huni ng mga ibon. Lumakas ang ihip ng hangin. Lumuhod ng kusa si Don Rigor, hindi dahil sa sakit, kundi dahil sa bigat ng enerhiya ng buong Sierra Madre. Tila'y pinipiga ng mundo ang mga kasalanan niya. Nang humina siya, lumapit kay Lando ang mismong puso ng Sierra, isang maliit na luntiang kristal na lumiwanag sa hangin. Hinawakan siya ni Amihan sa balikat. Ipapakita ng puso ng Sierra ang bigat ng puso ng sinumang tumatapak sa kanyang lupain. Nagpakita ang kristal ng ilang imahe. Mga punong pinuputol, mga ilog na namamatay, mga taong umiiyak. At mukha ni Don Rigor, puno ng kasakiman at pagkawasak. Napasigaw si Don Rigor, hindi dahil sa sakit, kundi dahil nakita niya ang sarili niyang anyo, ang aninong hindi niya makilala. Hindi ako ganito. Hagulgol niya habang sumisigaw sa lupa. May 2 landas ka pa, sabi ni Amihan. Isa, ang landas ng kadiliman. Papatayin ka ng galit mo. 2, ang landas ng pag-ako ng pagkakamali. At mabubuhay ka para itama ito. Tapos na ako. Bulong ni Don Rigor nang hihina. Hindi ko na kaya. Ngunit lumapit si Lando. Inabot ang kamay niya. Kung gusto mong magbago, hindi pa huli. Pero kailangan mong magsimula ngayon. Tinitigan siya ni Don Rigor. Huminga ng malalim. At sa unang pagkakataon, tumulo ang luha sa kanyang muka. Anak, patawad. Bulong niyang nakatingin sa kagubatan. Patawad sa lahat ng nasira ko. Lumikha ng malakas na ihip ng hangin ang Sierra Madre. Hudyat na tinanggap ng lupa ang paghahangad ng pagbabago. At sa wakas, bumagsak si Don Rigor ng hina, ngunit buhay. Dala ang kapangyarihang makita ang sarili bilang tao, hindi halimaw ng kasakiman. Dahan-dahang naghilom ang lupa. Ang mga espiritu ay nagpasalamat sa mga taga-baryo. Ang mga puno ay parang muling nabuhay. At si Amihan ay lumapit kay Lando. Tagapagbantay. Tapos na ang unos. Ngumiti si Lando, pagod ngunit payapa. Ngunit sinabi ni Amihan ang isang hindi niya inaasahan. Lando, hindi dito nagtatapos ang tungkulin mo. Sa bawat lupang nasusugatan, tumatawag ang kalikasan. Tumingin si Lando sa malayo, sa mga bundok, ilog, at kagubatan na nakapaligid sa kanila.
Naiintindihan ko, amihan, sagot niya. Kung kailangan ng mundo ng tagapagbantay, narito ako. Lumapit ang mga taga-baryo, nagyakapan sila at nagpasalamat. At sa pinakamataas na sanga ng Sierra Madre, nagliwanag ang hangin. Parang koronang nagsasabi, ang tagapagbantay ay narito na, wakas.